So meron tayong ginagawa dito mga katropa, Honda Beat. Ang problema ng motor nila tropa ay palyado, simula na nagpalit sila ng tambutso. Ngayon, common issue ito sa mga Honda Beat na kapag nagpapalit ng tambutso or minsan hindi nagpapalit ng tambutso ay nagkakaroon tagal ng palyado. Ang solusyon doon, i-remap or i-reprogram. Kahapon, Daniel, ay nung Sabado, Honda Beat din ano? Ay pati yung isa, yung kanina, Honda Beat din yung ano natin ginawa, palyado din. So nawala yung palyado niya dahil nag-reprogram kami. Tapos dito naman ay ABS repair yung ginawa namin dito. Walang speedometer at naka always on yung kanyang indicator. Ito EDB accessories, kabit ng mga MDL tsaka busina kay Boss MDL, yung NMAX Turbo na bago. Dito naman mga katropa, meron tayong Aerox version 1. Ang problema ng motor ni Boss ay nagkakaroon siya ng error 1. At kung mapapansin nyo, kaya ganito na yung kanyang itsura, ay galing na ito sa kasa. Ginagawa na ng kasa ito at hinahanap nila kung ano yung possible na problema dun sa kanyang motor kung bakit nagkakaroon siya ng error 1. Ito, pag sinusin natin, at kung titignan nyo natin yung kanyang dashboard, may lalabas dyan or may lilitaw na error 1. Medyo nare-reflect yung ating yan, nagkaroon siya ng error 1. Simula nung nagkaroon siya ng error 1, ang ginawa ni Boss ay dinala niya sa kasa itong motor na ito para ipacheck kung ano yung problema. Kaya nabuksan na ito ng ating tropa na taga-kasa. Hindi ko na may-mention kung saan kasa yan. Tinignan yung kanyang wiring pero hindi mahanap kung ano yung problema. Kaya ang ginawa ng barkada natin sa kasa ay pinadala sa atin. So binibidyoan ko na ito mga katropa in case na maka-encounter kayo ng ganitong klaseng problema sa inyong motor o dun sa mga tropa sa kasa, maka-encounter kayo ng ganitong klaseng problema sa inyong mga kliyente, sa inyong mga customer. Ganito lang yung mga dapat natin gawin para ma-solve natin yung error 1 dito sa ating dashboard. So ito na yung Aerox ni Boss mga katropa na galing sa kasa. At ito yung kanyang mga wiring. Dahil hinahanap ko ano yung problema, kaya binuksan yung kanyang wiring. At kapag sinusin natin yung kanyang motor, kung mapapansin nyo, maya lalabas yung error 1. Wala pang mga 5 seconds, 10 seconds. Lilitaw na agad yung kanyang error 1. Katulad nyan. Error 1, check engine, tapos nalabas yung kanyang temperature. So kung sakali naka-encounter kayo ng ganung error 1 sa inyong motor, ito yung mga possible na problema ng ating motor kung bakit nagkakaroon ng error 1. Ang isang rason kung bakit nagkakaroon ng error 1 ay may problema yung kanyang computer box, ECU. Sa loob ng ECU, mayroong nire-repair dyan na diode, na kapag nagkaroon ng problema yung diode o na shorted yung kanyang diode ay lalabas yung kanyang error 1. Isa pa sa dahilan mga katropa kung bakit nagkakaroon ng error 1, bukod dun sa ECU, ay nagkakaroon din siya ng problema sa wiring. Sa wiring mga katropa, hindi na natin siya kailangan buklatin ng ganito. At para tignan kung ano yung mga sira ng kanyang wire, kasi sa error 1, mayroon lang tayong dalawang wiring na i-check. Napaka-importante mga katropa na kabisado natin yung bawat function ng wiring, para saan yung bawat kulay nito, para hindi natin mahirapan o hindi na natin mabuklat yung buong wiring kapag kabisado natin yung bawat function. So sa error 1, dalawang wiring yung dapat nating tignan. Unang-una, yung kulay pula rito sa sakit ng ating computer box. Red wire. Red wire yun na galing sa mismong battery na kahit na hindi nakasusi yung ating susian, ay nasusuplayan dapat ng positive supply yung ating computer box na kahit nakapatay yung ating susian. Pangalawang titignan natin ay yung yellow na mayroong lining na blue dito sa ating saksakan ng diagnose. Kung mapapansin nyo rito sa saksakan ng ating diagnose, meron kayong makikitang yellow na mayroong lining na blue. So dalawa yung tinatagusan ng yellow na mayroong lining na blue. Unang-una, yung isang yellow na mayroong lining na blue ay papunta sa ating computer box. Tapos yung isa pang yellow na mayroong lining na blue dito sa socket, papunta naman dito sa ating dashboard panel. Yung dalawang kulay na yan, dapat walang putol at walang problema. Kasi kung may putol yung isang wire dyan, magkakaroon kayo ng error 1 dito sa ating dashboard. Ngayon, ang tanong dyan, paano natin malalaman kung wiring ba yung problema ng error 1 o yung kanyang computer box? Ganito lang yun, napakasimple lang. Siyempre, para malaman natin kung wiring ang problema or yung computer box, papaandarin natin yung motor. So, ibig sabihin, kung hindi natin napaandar yung motor, ang error 1 niya ay hindi sa wiring kundi sa
computer box. Pero kapag umandar yung motor, ang ibig sabihin niyan, walang problema sa computer box na error 1, kundi may problema sa wiring. Ganun lang kasimple mag-check kung wiring ba ang error 1 o computer box yung error 1. Subukan natin. So ayan mga katropa, kung napansin nyo, umandar yung motor ni boss kahit naka-error 1. Ang ibig sabihin niyan, kumpirmado na hindi siya error 1 sa computer box, kundi error 1 sa wiring. So yung dalawang wire na yon ang i-check natin. Yung kulay pulang wire, tapos yung yellow na mayroong lining na blue. Mauuna muna natin mga katropa na i-check yung ating kulay pula na wire. So dito sa sakit ng ating computer box, hanapin nyo yung solid red wire. Ang gagawin natin dyan ay gagamitan natin siya ng test light at titignan natin kung mayroon bang pumapasok na positive supply mula doon sa ating battery papunta sa computer box na kahit hindi nakasusi yung ating motor. Kung sakaling walang pumasok na positive supply dito sa ating red wire, dalawa yung possible na gagawin natin. Una, hanapin nyo yung linya ng ating red wire, hanapin kung saan naputol, malamang corrosion at na-disconnect yon. Or pangalawa, pwede nyo nang putulin yung red wire, mag-tap kayo ng panibagong wire na papunta dun sa sakit ng ating ECU, tapos ipapagapang natin dito sa positive ng ating battery at lalagyan natin ng fuse na 10 ampere. Ganun yung mga dapat natin gawin para masuplayan ng positive supply yung ating red wire papuntang ECU. So i-check natin yung mga katropa kung may positive supply na pumapasok dyan gamit yung ating test light. Siyempre kapag positive yung hinahanap natin, yung test light clip natin ilalagay natin sa ground ng ating battery or sa body ground ng ating motor. At i-test light natin tong positive ng ating battery. Dapat umilaw yung ating test light. Okay, umilaw yung ating test light. Ngayon i-test light natin tong solid na red wire. 1, 2, pangalawang butas. Tignan natin kung magkakaroon siya ng positive supply or kung iilaw yung ating test light. Subukan natin. So, kung mapapansin yung mga katropa, umilaw yung ating test light. Ang ibig sabihin niyan, napapasukan ng positive supply yung ating red wire at walang problema. Ang susunod na i-check natin, yung isang wire. So, dito sa ating kabitan ng diagnose, kung mapapansin nyo, dalawang socket yan. Paghihiwalay natin itong dalawang to. Pagkatapos natin mapaghiwalay yung dalawang socket, kung mapapansin nyo, mayroong yellow na mayroong lining na blue sa kabilang side. Kasama niya yung red wire tsaka yung black wire. At sa kabilang side naman ay nag-iisang wire lang na same ng coding, yung yellow na mayroong lining na blue. So itong nag-iisang wire na to mga katropa, yung yellow na mayroong lining na blue, ay papunta na ito sa dashboard ng ating motor. Yan yung connection niya. Ito namang yellow na mayroong lining na blue, nakasama niya yung kulay pula at yung black white. Papunta naman tong yellow na mayroong lining na blue, papunta to sa computer box. So dapat yung dalawang yan, yung papuntang dashboard ay walang putol at yung papuntang computer box ay wala ring putol. So para malaman natin mga katropa na walang putol yung wire na yan, gagamit tayo dito ng multi-tester. So ang gagawin natin, unahin muna natin yung yellow na mayroong lining na blue dito sa papuntang ECU, kung saan magkakasama yung pula tsaka yellow na wire. So ang gagawin natin, tusukin natin yung yellow na mayroong lining na blue. Pagkatapos nating matusok yung yellow na mayroong lining na blue dito sa ating socket ng diagnose, ang gagawin natin, hahanapin natin dito sa ating socket ng ECU yung yellow na mayroong lining na blue. Dapat pag tinusok din natin yon, tumunog yung ating multi-tester parang ganito. Ganyan dapat. Ibig sabihin niyan, walang putol yung ating wiring. Pag hindi tumunog, ibig sabihin may putol yung wiring, yun yung hahanapin natin kung saan banda yung naputol. So dito sa sakit ng ating ECU mga katropa, kung mapapansin nyo, meron ditong yellow na mayroong lining na blue. So pagbibilangin natin yung kanyang pin, pang 8 siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So dito sa kabilang side niya ay magbilang tayo ng 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ibig sabihin mga katropa, tumunog yung ating multi-tester. Ang ibig sabihin niyan ay mula rito sa socket ng ating diagnose papunta doon sa socket ng ating ECU ay walang problema kasi nagkaroon siya ng buzzer or tumunog at ibig sabihin niya may continuity siya at walang putol. Ang susunod na i-check naman natin kung good yung linya niya papunta sa ECU, yung papunta naman doon sa dashboard. So dito tayo sa kabilang side ng socket, yung nag-iisang wire dito. Yung yellow na mayroong lining na blue pero wala siyang ibang kapatner. So ang gagawin natin dyan ay tutusukin din natin yan. Tapos dito sa ating dashboard, aalisin natin tong dashboard at hahanapin natin yung yellow na mayroong lining na blue. Sa sakit ng dashboard, kung mapapansin nyo, mayroon din kayo makikita rito yellow na mayroong lining na blue. 1, 2, pangalawa. Ganon din ang gagawin natin gamit yung ating multi-tester. Tusukin natin yung pangalawang butas ng ating sakit ng dashboard. Tusukin natin siya.
Pagkatapos nating matusok, bumalik tayo doon sa sakit ng ating diagnose. Yung yellow na mayroong lining na blue rito na nag-iisa lang ay tusungin din natin siya ng multitester. Dapat tumunog yung ating multitester. Kung mapapansin nyo mga katropa, hindi tumunog yung ating multitester. So ibig sabihin yan, ang may problema ay yung papunta doon sa sakit ng ating dashboard. Kaya nagkakaroon siya ng error 1 kasi mula doon sa ECU, hindi tumatawid yung ating supply na galing ng ECU papunta doon sa ating dashboard. Kaya nagkakaroon siya ng error 1. So possible na solusyon dito mga katropa, ang gagawin natin dito ay hahanapin natin yung putol mula rito sa dashboard papunta rito sa sakit ng ating kilay, o kaya pwede na kayong mag-tap mula doon sa yellow na mayroong lining na blue. Pwede kayong mag-tap ng wire tapos ipapagapang nyo hanggang dito sa kabilang side ng ating socket at itap nyo dito para magkaroon siya ng connection. Pero sa ngayon, syempre, tignan muna natin kung saan siya part na putol. So ito na mga katropa yung socket na partner nitong isang lagayan ng diagnose. Hinugot ko siya, tingnan nyo, putol. So kung dito yung lagayan niya, yan yung putol niya, ganyan kahaba. Kaya pinapatanggal ko kay Daniel yung side na to para makita kung saan part siya naputol dyan. Pwede natin siyang idugtong. So ibig sabihin, mula dun sa dashboard na sakit, papunta rito ay ito pala yung kanyang putol. At hindi dito sa kabilang side na to. Wala dyan yung putol, kundi nandito sa side na to. Tignan natin Daniel kung saan naputol yan. Ganito yung gawin natin Daniel. Ito, ibalik mo to. Tapos, syempre dyan yung kaputol niya. So, ibig sabihin, nandito yung sa side na to. Ayun, mga katropa. Daga. Niyat-niyat ng daga. Oh, ayan oh. Oh, yung pala yung kanyang kaputol. Pero, tignan mo yung kabilang side. Kasi okay lang yan mga katropa. At least, kung nakita nyo yung video na to, alam natin kung paano mag-troubleshoot na hindi na masyadong ginagalaw yung wiring. So, Daniel, yes, boss. Ito pala yung putol niya. Oh. Ayan. Okay, so ilagyan mo na. Tapos ayusin na natin, i-organize natin. So ito na mga katropa, naidugtong na natin yung wire na naputol kanina. Kinain ng daga, no? Kinagat pala ng daga, kaya putol yung wire na yon. Tapos ngayon, mula doon sa dashboard panel natin na sakit, papunta rito sa sakit ng ating lagayan ng diagnose. Tignan natin kung mayroon ng continuity. Sige Daniel, i-multitester natin. Pangalawang butas. Tusok mo lang. Okay. Sige, tusok mo lang. Okay. Tapos dito, Daniel, i-multitester natin. Tignan natin kung tutunog yung ating multitester. Pawak to. At tignan natin kung tutunog yung ating multitester. Ayun na. So yan mga katropa, ang ibig sabihin niya, na-solve na natin yung kanyang problema at yung putol ng ating wire. Doon yung putol niya sa kabilang side at hindi dito sa side na ito. So pagkatapos natin yung mga katropa na mai-connect yung wire na putol, Daniel, ibalik mo itong yung lagayan ng diagnose. Tapos ilagay natin ito Daniel, yung kanyang dashboard panel. Tapos tignan natin kung magkakaroon pa rin siya ng error 1. Okay, na-plug mo na. Ngayon, isusin natin mga katropa. Tignan natin kung magkakaroon siya ng error 1. Kung kanina, 3 seconds to 10 seconds mga katropa ay lumalabas na yung kanyang error 1. Tignan natin ngayon kung lalabas pa rin yung kanyang error 1 or hindi na. Yun, lumabas pa rin na niya. Tignan mo, baka mayroon pang putol. Ay! Kaya pala lumabas yung error 1. Nakaka ko palpak tayo. Yun o. Yung sakit ng ECU. Hindi na ilagay. Kala ko may putol pa rin. Isa pa. Take 2 mga katropa. Tingnan natin kung lalabas pa rin yung kanyang error 1. Akala ko may putol pa eh. Kala ko mistake tayo. Isusin natin. At tulad kanina ay 3 to 10 seconds lalabas na yung kanyang error 1. Hindi pala natin nilagay yung yung sakit ng ECU. Akala ko may putol pang iba. Wala na. Kung mapapansin yung mga katropa, hindi na lumabas yung kanyang error 1. Yan, matagal na. Wala pa rin error 1. Tapos subukan natin siyang paanda rin. Iyan o. Bomba na! It's alive! Tapos, wala na yung kanyang error 1 at normal na yung display ng kanyang panel. Yan. Hindi na lumabas yung kanyang check engine at hindi na lumabas yung temperature at wala nang error 1.
So yun lang mga katropa kung paano mag-solve ng ganitong klaseng problema sa inyong motor. Kung sakaling nagkaroon ng error 1 ang inyong motor, ganun lang yung mga possible na dapat yung gawin para ma-solve nyo ang inyong motor or ma-solve nyo yung error 1 na hindi na kailangang magbuklat ng ganitong klaseng wiring para ma-solve yung error 1 ng inyong motor. Para iwas abala, syempre hindi na dudumi yung ating wiring. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video, marami kayo natutunan, nagagamit nyo sa inyong panghanap buhay or sa inyong pag-DIY. Maraming salamat mga katropa, God bless at syempre ingat palagi sa pag-wiring.